Isa na namang barko ng Vestas Shipping Lines ang nagkaaberya matapos magkaproblema ang propeller shaft at pasukin ng tubig ang loob ng Baleno 168. Umalis ang nasabing barko sa puerto ng Batangas bandang alas 6:30 ng umaga at naglalayag patungong Calapan City nang naganap ang insidente. Sakay ng barko ay 55 pasahero, 29 na tripulante at 18 rolling cargos na may mga lamang alak, mga motorsiklo at frozen goods. Sa report na nakalap ng No Holds Barred, ganap na ika-10 ng umaga nang maganap ang insidente. Sa amateur video na ito, makikita kung paanong dahan-dahang tumatagilid ang barko sa pantalan matapos maisalba ang lahat ng mga pasahero nito. Walang mga taga-ano din eh. Yung mga taga-barko lang at saka yung mga... Wala na. Tambo! Dati yan, hindi yan. Dito na? Hoy! Walang ka dyan! Ipanaliwanag naman ng kapitan ng barko na si Ginoong Marlon Delda ang naganap bago tumagilid ang barko. About 10 a.m. Maneuvering kami docking. Then malapit na kami sa ramp 1, about 20 meters more or less. Biglang umakyat yung isang engineer ko. So yun nagsabi na na may tagas yung galing tukan sa steel shaft, yung galing yung tubig, yung malakas daw. Eh, sabi ko, gaano kalakas? Eh, sabi niya, talagang malakas. So, ang ginawa ko, pinihi ko ang balik address na lahat ng pasahero punta sa third deck. Then, nagbigay ako na ahead. Hindi na nag-kick ahead yung makina. Kasi namatay na daw. Siguro may tubig siguro doon. Saka yung mga engineer doon sa taas. Sinabi ko sa lahat ng tao pupunta sa third deck. Anong nangyari? Yung malapit 52, sir. Nung malapit na kami sa pier, nagbigay na lang kami ng lubid sa pier, sa mga lasting. Tapos kinabit, may may power pa naman yung generator. Kaya nagagamit ka ng windlass. Kaya na-shipside namin na nabiritaran yung shipside sa zero ramp. Kaya doon, after na sir, binawad na yung pasahero. Tapos lahat ng crew. Pagkatapos nun, ayun, unti-unti nang lumubog. Unti-unti nang pasukan lahat ng tubig. Tapos tumagilid. Isa naman sa mga pasahero ang nagsalaysay kung ano ang naganap habang sila ay padaong na sa pantalan ng Calapan. Nung malapit na nag-emergency sila. Malapit na dito? Padaong na. Tapos tanong-tanong ko, nabunod daw yung propeller. Tapos nung pinakita kami sa taas. Pero ako bumaba, sinubukan ko bumaba, tinignan ko yung sasakyan ko. Kaya lang sobrang usok na. Ngayon yung sasakyan mo na ibaba mo? Hindi, nandiyan sa loob. Nasa loob? Yung gamit mo pagka pupunta sa bahay, yun? Yung sasakyan yun? Oo, nandiyan sa loob. Lahat ng gamit namin nandiyan sa loob. May ilang sasakyan ang naiwan sa tingin mo? Marami yan, puno yan. Hindi ko lang alam kung mga ilang piraso yan. May bus, wala? Wala, walang bus. Mga tracking?
Pero mga pasahero, tingin mo na Nakaligtas lahat, wala namang nasaktan. Sa pagpupulong na agad na ipinatawag ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. matapos ang insidente, kasama ang mga konsernadong ahensya gaya ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Marina, Port Police, Calapan Labor Service Development Cooperative, mga kinatawan ng mga shipping companies at barangay officials, tinalakay ang insidente at pinagpaliwanag ang kinatawan ng Besta Shipping Lines. Nakausap naman sa telepono ni Governor Umali ang may-ari ng kumpanya para masiguro na may konkretong plano ang mga ito para maalis ang barko sa pantalan at matanggal ang mga rolling cargos sa loob nito. So anyway, yun lang. Importante lang na siyempre magawa ng action natin na tulong-tulong. But siyempre, effort para so, huwag mong iisipin na kaya namin ginagawa ito dahil gusto ka namin gipitin. So, wala yung gano'n. So, kumari, open natin yung line natin sa isa't isa para wala tayo. Walang problema. Okay, salamat. Sa huling ulat ay unti-unting tumatagas ang langis o oil spill sa barko. Subalit agad itong naagapan dahil na rin sa paglalagay ng oil spill boom sa paligid ng Baleno 168 na hanggang ngayon ay nakatagilid pa rin sa pantalan ng Calapan. Ang barko ay may kargang 2,540 litro ng diesel, 9,125 litro ng low sulfur fuel sa support tank nito at 227 litro ng lubricant oil ayon naman sa report. Ang mga nasabing langis ay madaling malusaw sa tubig at walang masamang dulot sa kalikasan. Ipinadala na nga ng Philippine Coast Guard ang Marine Environmental Protection Unit nito para tutukan ang sitwasyon ng barko at ang oil spill dito. Binigyang pansin naman ni Kapitan Ariel Nonesca ng Barangay San Antonio ang agam-agam hinggil sa mga gamit sa loob ng barko na posibleng pag-interesa ng ilang abusadong tao. Isang palusot yun na hindi ko nakita na siya. Sabi lumutan niyo po. Eh siguro naman po, totoo lang, dahil ng buoyancy, ay talaga lulutang yung mga gamit. Maaaring hindi kayo lulutang yung baso. Pero pagka nagkakaroon ng notice, di makaluging barko, then baka may lumutang. So yun nga sa mga kausan ko, kaya sa maalis ka ganyan lang, kasi tukso talaga sila, mababa rin, 5 pa lang yun, kaya sisilo ng mga tao yun. Eh, natingin ko nga, sa kagaling mo naisip ng mga taga-San Antonio, kahit pagsisilong sa may kabila sukat ka, nandun sa kabila yung isang araw, isang sabihin ko, baka hindi mo may iwasan eh, hindi ko naman, although nagpe-paging naman ako na. Agad naman siniguro ng gobernador at mga ahensya ng gobyerno na tututukan nila ang seguridad ng mga gamit dito. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring malinaw na salvage plan ang may-ari ng Baleno 168. Ito na nga ang ikatlong barko ng Besta Shipping Lines na nasangkot sa aksidente. Matatanda ang lumubog noong Disyembre 27, 2009 ang Baleno 9 sa laot ng Barangay San Agapito, Isla de Verde. Bago ito, nasangkot na rin sa isang insidente ang Baleno 168 matapos itong tumirik sa gitna ng karagatan noong Hunyo 4, 2012. Kinailangan pang hilahin ito ng Baleno 8 pabalik ng Calapan. Nailigtas naman sa insidente ang 212 pasahero nito. Hans Johnson Dimala, Nohos Bard, News Express.